8, ganito naman yung given. So let's say meron tayong 4. Hindi. C plus 2 over 3 minus C minus 4 over 4. So pag ganito naman yung given guys, ganun pa rin gagawin. So ano ba LCD ng 3 tsaka 4? Or kung ayaw mo nun guys, kasi ano naman sila, like LCD nila 12, di ba? So pwede yun, lagay natin yung 12 para hindi kayo mahirapan. So 12. Ngayon meron tayong numerator na C plus 2. So sabi ko nga kanina, katulad ng ginawa natin dito, i-copy mo natin yung numerator mo na C plus 2. So remember, binomial siya guys, naka-parenthesis dapat yun. So ano ba yung 12 divide 3? That is magiging 4, diba? So copy mo yung 4. Then minus, copy mo yung numerator, naka-parenthesis dapat yan. Then ito naman, yung 12 divide 4 magiging, ang sagot, magiging 3, diba? Yan. So ngayon, distribute mo lang tong 4 sa parenthesis. So anong kakalabasan pag distribute natin to? So magkakaroon tayo ng 4 times C, that is 4C. Then yung 4 times 2 magiging 8. That's correct. Then minus, copy lang natin muna. Then 3 times C, that is 3C. Then 3 times negative 4 magiging negative 12. Then over yung 12. So tsaka mo to i-distribute guys na negative. So copy mo lang tong 4C plus 8. Then yung negative times 3C magiging negative 3C. Then negative times negative is positive. Then magkakaroon tayo ng 12 all over 12. So ngayon pwede mo na i-combine yung mga terms. So pag sinimplify natin tong numerator, anong kakalabasan? So yung 4C pwede i-combine sa negative 3C, tapos yung constant na 8 tsaka 12. So basically pwede na magiging siya, C plus 20. That's correct. So magkakaroon ka ng C kasi 4C minus 3C magiging C yun. Then 8 plus 12 is 20 all over 12. So ito na yun, okay na yan guys, single fraction na yan. Ganyan siya ginagawa pag mag-simplify. Pero gusto pag-iwalayin pwede naman, pero okay na yan, single fraction lang. Gets? Ito yung pag-rationalize guys. Basta pag binomial, ganun lang ginagawa, takpan mo lang yung nasa denominator. Madali lang yan actually.